wala pa dito yung mga leaders mo, wala pa dito yung yung team mo, maganda papasukin mo na sila kasi tonight mga mentors, very special po yung training natin, yung topic natin. Actually, hindi po to parehas dun sa topic ko last time. Okay, na conversation to pay in. Kasi ang topic ko po ngayon is mas marami kang matututunan. Kasi talagang pinaghandaan ko yung topic na to and I'm sure no na meron kang magagamit. Okay, so ready na po ba mga mentors yung mga notes natin? Pwede bang taas natin yung mga notebook natin kung ready na? Okay lang ba? Taas po natin. Ayan. Okay. Sige, sige mga mentors, no? Yan, maraming ng mga nagtataas. Yung iba po, nasan po yung um, mga notes po ninyo? Taas nyo na mga mentors. Okay. So ready na po mga mentors, no? Ayan, ang dami na. Okay. So again, kung wala pa sila dito, yung mga leaders mo, ngayon pa lang tawagin mo na sila kasi yung matututunan niyo po tonight is paano kayo magkakaroon ng maraming pay-in, paano kayo magkakaroon ng maraming benta. So sino po dito mga mentors yung gusto nun? Okay, gusto mo ba dumami yung benta mo? Type mo nga benta kung gusto mong dumami yung benta mo. Wag 20 ah. Kasi baka mamaya 20 lang yung mabenta mo. So, benta, okay? So, pangalawa po, no, sino dito yung gustong dumami po yung pay-in naman? Okay, type mo naman pay-in. Kung gusto mo dumami yung pay-in mo, iyan. Okay, pangatlo, no, kung sino gustong dumami yung benta at yung pay-in, lagay mo naman both. So, parehas. Okay, so, before that, mga mentors, pakilala lang ako na mabilis para po sa mga hindi nakakakilala sa akin, no? I mentor Joshua, isa po ako sa mga kabataan lang din before. Nagsimula po ako dito ng YEP. Okay, hindi na ako masyadong magpapakilala ng matagal. So para lang po sa mga bago, dati po akong YEP, ano lang din kabataan nagsimula dito, working student. No? Tapos seaman din po by profession na natutunan lang din. Pero because of our founders, sila Coach Mike, sila Mentor Arian, mga uplines po natin, no, ginaid po nila ako, sila Mentor RJ, Mentor Carlos, sila Mentor Dave, nag-guide po sila sa amin. And ngayon po, no, isa na tayo sa mga diamond. Okay, so wala po akong background dito sa pagninegosyo, wala po akong background sa sales, wala akong background sa pagsasalita, mga mentors. Pero because of this system, yung system po natin na ginagawa dito sa Titans, nagbago po yung buhay po natin. Hindi lang po 180. No, alam niyo sobra talaga. Um, because of this program po no yung ginagawa po natin sa Team Titans talagang turn around. Alam niyo po yon yung dati po nagbabarko ako pero ngayon hindi ko na kailangan lumayo sa pamilya ko dahil para lang kitain po yung pera no, galing po ako sa dating buhay na alam mo yon, sana ako rin may ganyang damit, sana ako rin may ganyang mga sapatos, gusto ko rin pong ma-experience yun na experience ng iba, pero dahil po dito na experience na natin. Okay, sino po yung gusto ng ganon mga mentors? Okay, sino po yung gusto ng gano'n? Yung mga dating pangarap mo na dito makukuha mo. Yan, type me. Okay. So, officially mga mentors, no, magsisimula na tayo. Hindi natin papatagalin, hindi na po ako magpapakilala ng background ko para at least marami po kayong matutunan. Okay, I hope mga mentors, nandito na yung team mo kasi hindi ko alam kung kailan pa ito mauulit. Okay? So, yan, let's start. Okay. So, yan po mga mentors. Nakikita ba yung screen ko? Yan. Type mo nga, kita. Yan, excuse lang po ah. Yan, type mo kita kung nakikita naman yung screen. Medyo nahihirapan akong hindi ko nakikita yung mga chat ng iba. Yan. Okay. So okay po no. Ngayon, ang magiging topic po natin, ang nabigay po na topic sa akin mga mentors is conversation to pay in. So paano raw po mangyayari na kapag nakausap mo yung client mo is mataas yung chance or yung batting average, yun po yung tawag ng iba, no? Na mapapay in natin sila. Okay, pero ngayon po nakalagay po dito, lesson number 3, it's because yung lesson number 1 and lesson number 2, it's a basic mga mentor. Yun po yung Facebook lift natin, yung kung paano natin baguhin yung profile natin. Do papahapyawan ko pa rin naman dito sa part na to. Pero mga mentors, ito po yung mga basic po na kailangan natin. Okay, but before anything else mga mentors, okay lang po ba manghingi ng favor sa inyo?
Okay, okay lang ba mga in favor, mga mentors? Okay lang ba? Okay? Kasi kanina sinabi na rin po ni Mentor Josie no, na tayo yung founder ng ano, tayo po yung owner ng IBC Bataan. Okay? Okay lang po ba mga mentors kapag marami kang natutunan dito po sa training natin? Kapag itong training natin, you found it valuable. Okay lang po ba mga mentors? Okay, yung mga maintenance po natin, so support tayo sa IBC Bataan. Okay lang po ba? Okay, so sige nga, type mo nga dyan kung okay lang. Sino masama yung loob? Okay. So sa mga gusto sumuporta, no? So talagang ano naman yan, may freedom pa rin tayo. Pero malaking bagay po yan sa amin. Okay? So let's start. Ang topic po natin mga mentor, simulan ko muna po. Okay, simulan ko muna po sa sources of traffic. Sino po dito yung nakakaalam ng ibig sabihin po ng traffic? Okay, pag sinabi pong traffic, yan po yung pinanggagalingan ng tao. Okay, kaya po pag sinabi pong mataas yung traffic sa EDSA, ibig sabihin madami pong tao sa EDSA. Okay, so ngayon, kapag naman sinabi sa'yo, saan nanggagaling yung traffic mo pagdating sa business? Ibig sabihin, saan nanggagaling yung kliyente mo? Napaka-importante mga mentors na alam po natin kung saan po nanggagaling yung ano natin, yung traffic po natin. Okay, kasi if hindi niyo po alam kung saan po nanggagaling yung traffic po nyo, kahit gaano kaganda po yung products natin, kahit gaano kaganda yung offer po natin, alam niyo po ba, wala po kayong sales. Okay? And sa topic po natin ngayon, na pag-uusapan natin, is dito niyo po malalaman, dito niyo matututunan kung paano niyo po mapapadami yung traffic po ninyo. Okay? Okay, so next po natin. And now, okay, here are the 5 sources ng traffic na ituturo ko po sa inyo na pwede mong pagkuhanan ng leads. Okay, para makapag-promote ka effectively sa online. So number 1, ito yung Facebook timeline. Number 2, ito naman po yung Facebook stories, which is ito po yung pinaka nagugustuhan ko ngayon. Number 3, ito po yung Facebook Reels. Pang-apat po, ito naman yung Messenger. And pang-5, ito naman po yung Facebook groups. Okay? So, ngayon, okay, unahin muna po natin yung Facebook timeline. Ano nga ba yung mga best practices na dapat nating gawin? Or in short, no? Ano po yung mga what to post and what to not post sa atin pong Facebook timeline? Okay, para po maging effectively po yung ano natin, yung pagkuha natin ng traffic. So let's start po sa ating what to post. Okay, Number one po mga mentors is ito po yung personal journey natin. Ito po yung mga wins natin. Share nyo po no, yung mga bagay na sa tingin mo no, positive. So hindi kailangan na meron ka agad malaking income. Okay, kahit po isang box ng barley lang i-share mo. Okay, kahit na may natutunan ka lang i-share mo. Kahit na maliit na bagay lang po sa iyo, okay? I-share mo kasi minsan kasi maliit na bagay lang yan sa iyo pero sa iba nakaka-inspire na po siya. Okay, so kahit po gaano po yan kaliit, wala pong problema. Kahit po yung journey niyo po dito po sa ating I Am Worldwide Business, i-share niyo po yan. Okay? So number 2 po natin is educational or value post. Ito po madalas, ito yung ginagawa ko po, no? So nag-share po ako ng mga values dun sa social media. And alam niyo po ba mga mentors, kapag ginagawa niyo po to, kunwari nagbibigay ka ng tips, mga ganon, mga informational, no? Anything that gives value to your prospects, guys. No? Lahat po ng yan, pwede niyo pong i-share. And next naman po natin is yung lifestyle content. Pakita mo rin kung ano yung ginagawa ho ninyo. Okay? Dito po sa business natin, mga mentors, hindi niyo po kailangan palaging business nang ipapakita. Pakita niyo po na, alam mo yun, you have more flexible time, makapag-travel. Kumbaga, kasama mo yung family mo. No? And by the way, mga mentors, just be a person. Okay, be a person, hindi po yung tipong salesman ka lang. Salesperson ka lang na, alam mo yun, babad ka lang sa business, online lang. Lahat ng ginagawa mo, mga puro lang about sa negosyo. Pakita mo na tao ka din, na meron kang work-life balance. Okay, kasi po, kapag nakita ng mga friends mo na puro ka negosyo, ayaw din po nila nun. Okay, and then pang-apat po natin is yung engagement post. Ito yung mga tanong po, may mga poll, alam niyo po ba yun? Yung mga kwento mo na pwede nilang sagutin sa dulo.
Okay? So kunwari maganda po yung nakikita ko ngayon yung ito po yung ginagawa namin sa digital game plan. By the way, digital game plan po, yun po yung program na ginawa ko. So ginagawa po namin is meron po kami lagi sa dulo na um, comment ready kapag ka-ready ka na. Mga ganon. So para at least nag-engage po sila doon, ang nangyayari po noon, yung Facebook algorithm, bibigyan po kayo ng marami pang mga traffic. Okay? So technically, ang ginagawa po namin, okay, ang ginagawa po namin na pwede nyo rin pong gawin, meron akong medyo hindi naman siya ganun kahaba po na na video. Tapos sa dulo po, meron pong tanong. Oh, ganun po siya. Merong tanong na pwede po nilang sagutin. So pwede niyo pong gawin 'yon. Okay? So somehow nagbibigay po kayo ng option sa audience nyo para sumagot sila, para mag-reply po dun sa post nyo or mag-comment. So sa post po nyo na yun, mga mentors, kapag ganun po yung ginawa natin, no, kapag ganun po yung ginawa natin, magiging engaging po yung post natin and marami pong interaction. Okay, so panglima po natin mga mentors and last po is Facebook, product stories and testimonies. So, wait lang may naglalagay ng check. Yan. May naglalagay lang ng check naman. Anyway, so ito po, panglima po natin is yung product stories or testimonies. Lagi kayo mag-share ng kwento, ng testimony sa wall po ninyo. Meron ngang kasabihan po, no, facts tell, but story sell. And mas madalas, alam niyo po ba mga mentors na ang mga kliyente po natin, mga prospect po natin, hindi naman sila bibili dahil maganda yung sinasabi natin. May mga times na the reason they buy kasi meron po silang nakitang testimonies and it build trust. Okay? Napakahalaga po mga mentors ng tiwala. Dapat meron tayong ang goal natin talaga is to build trust sa client natin and susunod na sila mamimili sa'yo. And if gagamitin po natin yung product po natin, huwag ka lang basta gumamit lang ng product. Huwag ka lang basta mag-post ng product na wala namang context or wala namang content. Meron po ako nakikita mga mentors umiinom ng barley, which is okay lang naman. Pero pwede siyang maging better kapag umiinom ka ng barley pero somehow nagbibigay ka ng tips kung para saan yung barley. Nagbibigay ka ng educational content. No? Naglagay ka doon ng caption. Minsan may nakita ko dito talagang literal, walang caption, talagang uminom lang ng barley. Just imagine mga mentors, may friend ka na nakita mo uminom ng barley sa social media. Hindi ka pa IAM, for example lang. 'Di ba? So, anong gagawin mo? Anong isipin mo? Parang ano ba ginagawa nito, 'di ba? Pero kapag ang ginawa mo, kung uminom ka ng barley tapos naglagay ka ng context doon, nagbigay ka ng tips, nagbigay ka ng alam mo 'yon, anything na valuable. Mga mentors, I tell you, no, may makukuha sila, may mabibuild na deep inside them, meron silang mga matututunan sa'yo na pwede nilang later on maging reason para mamili sa'yo. Okay, sino po ditong may natututunan? Wait lang Okay. So next po natin, mga mentors. Next natin, kung meron pong what to post. Ito naman mga mentors, ito yung mga not recommended na gawin po sa pagpo-post po natin sa Facebook timeline. So let's start po with hard selling and spammy posts. So ito po madalas mga mentors, actually malala po to. Okay? So meron po akong mga nakikita, no. Syempre hindi naman wala dito sa team natin. Pero mga mentors, marami talaga yung talagang sobrang hard selling talaga. Okay, mga mentors, kapag ganito po yung ginagawa natin, parang ang ginagawa po natin is nare-repel po natin palayo yung mga kliyente natin. Okay? So, di ba may mga ganun, yung PM me, di ba? Parang, alam mo yon, mga ganun po. And I tell you mga mentors, para po sa mga customers natin, nakaka-turn off po yan. Kasi, nakikita po ng mga customer natin, mga audience po ninyo, na parang desperate, parang mukhang desperado po yung pagbebenta natin. No, kaya mas maganda, no, iwasan po natin 'yan. Instead, ang gawin po natin is to give value. Magbigay tayo ng value, ano bang meron sa barley, ano bang meron sa negosyong ginagawa natin. Give value, hayaan niyo po sila mga mentors na ma-interest dun sa binibigay nating value sa kanila.
Okay? Next po natin, ito pong negative na rants. Ito po yung mga complaints. Meron po bang ganito dito? Nagpo-post po ng mga negativity sa social media? Okay, sana hindi ka ganito. Kasi, ito po yung mga bagay na dapat nating iwasan talaga, guys. Ito pong pagpo-post ng mga negativity, mga toxic posts, mga kagaya ng about sa politics, alam mo yun, mga nagpaparinig, mga taong ganon. Okay, kasi, alam niyo mga mentors, kapag ganon ka, okay, pag ganon ka, um, yung mga personal grudge mo, mga nirarant mo sa social media, yung mga parinig, alam mo, um, hindi po maganda yung dating nito sa personal branding ho ninyo. Ayan, wait lang may nagsusulat lang. Tatanggalin lang natin. Okay, wait lang Ayan, pwede po sa host, kasi po ba yung host natin? Ayan, baka matanggal lang yung ano natin, yung mga drawing. Ayun. Okay. Ayan, so wala na magdo-drawing mga mentors. Okay. So balik po tayo, nasa na ako? Ayun. So sa mga negative po na na mga complaints kasi kapag ganun po yung ginawa natin. Okay, kapag ganun po yung ginawa natin, um possible hindi mo pa makikita yung epekto pero malaki po yung epekto nun sa business mo. Okay, malaki po yung epekto nun sa personality mo. So sino po nakaka-relate dito mga mentors? Sino yung ganun? Okay? So, next po natin is yung overposting about product pictures without content. Ito po sinabi ko sa inyo kanina na kapag magpo-post tayo ng ng product, always remember mga mentors na lalagyan natin siya ng context. Lagyan natin ng laman, hindi lang basta nagpo-post lang, alam mo 'yon. And lastly po is yung misinformation or exaggeration. Ito po, ito yung iiwasan din natin. Okay? Iwasan din po natin mga mentors yung mga over-promising. May mga ganun ba dito? Kasi, ito guys, rule of the thumb, pagdating po sa products na binebenta po natin, wag ho kayong mag-overclaim. Especially po, if yung pinopromote nyo po is, yung barley natin. Okay? Yung opportunity, wag din. Kasi po mga mentors, may mga nakikita kasi ako talaga na iba sinasabi no, nakakagamot. Mga mentors, wag niyo pong sasabihin yon. Wag tayo mag-overclaim kasi babalikan ho kayo niyan. Okay? May mga times na um, pagka ganyan ka, baka mamaya, alam mo yun, may kasama sila sa bahay na or relative nila, yung parents nila nagkaroon ng sakit, tapos nag-overpromise ka, nag-overclaim ka na yung product mo, nakakagamot. And alam mo yun guys, pag hindi yun na-deliver, pag hindi po nangyari yun, um, masisira po yung image mo. Masisira po yung product natin. Nakakasira po yun ng credibility. Kaya make sure ho guys, no, make sure po na wag tayong mag-overclaim and that's why you have to know the product knowledge. No, kung ano po yung binebenta mo, hindi po kailangan masyadong maging technical, hindi mo kailangan maging doktor dito. No, hindi mo kailangan ng mga medical na terms, okay, kailangan mo lang yung basic knowledge about po yung product natin. Okay, sino po nakaka-relate dito mga mentors? May mga natututunan. And kung ano po yung na-experience po nung ano po yung na-experience kasi nung mga natin sa paggamit ng barley, dapat yun yung mga sinasabi natin. Kasi again, ang goal po natin dito sa mga post natin, isa lang. No, hindi po tayo para magbenta sa post natin. Ulitin ko ang goal po natin sa natin, sa post natin is hindi para magbenta, but to build trust, to build credibility. So kailangan po maging authentic tayo, maging relatable tayo. Okay? So next natin. Ito, basahin ko lang dito. Sabi to, people buy you first, then the product. So yung tao po, ang binibili nila, hindi po yung product agad. Ang binibili nila, ikaw muna. So ang ibig sabihin lang nun is, um, ang primary goal natin guys is to build trust. Kasi kapag nakapag-establish ka na ng trust, yung product, napakadali na lang po niyan ibenta. Okay, sabi nga ni Coach Mike, kahit hangin po, no, kaya mong ibenta kapag nagtiwala na sa yung tao. So next. So, eto po. So, meron po akong meron po akong ni-ready po na magandang mga practices na pwede niyo pong gawin. Pagdating po sa Facebook timeline, ito po yung mga number one, yung share your life experiences. Huwag niyo pong gawing catalog or marketplace yung Facebook profile niyo.
No? So ito po, based sa pinag-usapan natin kanina, mga mentors, di ba? Sabi ko nga sa inyo, you can share your life experiences. So ano ba talaga yung journey mo? Di ba? Ano pa talaga yung ginagawa mong business? Ano ba yung na-experience mo dito? Ano ba yung growth mo? No? So okay lang magpahapyaw ka ng barley. Okay lang po yan. Basta po lalagyan mo lagi ng context. Laging may content, may values. No? Pakita mo rin. Sabi ko nga kanina, pakita mo rin na kasama mo yung family mo, nagta-travel ka, be a human. Okay? So, okay tayo. Next tayo mga mentors. Ito next. No? Show support on their posts. Okay? Another one, mga mentors na maganda nyo pong gawin is, ito po, napakagandang gawin na ito, is mag-show support tayo dun sa mga post ng mga prospects po natin. Oh, same thing as sa mga uplines natin, sa mga ka-team natin, pakita tayo support. Pero mainly, no, magpakita po tayo ng support dun sa mga ano natin, sa mga prospect natin. Kasi why? Lalo na kung part sila ng ano ng prospect list mo, tapos nag-heart ka sa kanila. Ako po personally, lagi talaga akong nag-heart sa mga post ng mga prospect ko. Why? Kasi instantly meron ka na agad advantage doon. Ay, etong si Lorna, 'di ba, laging naka-heart sa post ko. Napapansin na po tayo agad. So eto si Josie, laging naka-heart sa post ko. Napapansin ka na agad, may edge ka na agad. So mapapansin ka nila, and you will be alam mo 'yon, nandun ka agad sa ano nila, sa top of their mind. 'Di ba? Nagigets niyo po mga mentors? Okay, I hope nagigets natin, no? Balik ko po dito. So, napakalaki po ng advantage ng mga taong nagpapakita ng suporta dun sa prospect po nila kaysa dun sa mga taong hindi. Why? Kasi kapag nagpapakita ka ng suporta sa kanila, okay, naalala ka nila. Okay? Pero kapag hindi ka nagpapakita ng suporta tapos biglaan chinat mo sila, gusto mo silang bentahan, mga mentors, I tell you, mata-turn off po sila. Kasi parang ang dating is binebentahan mo lang talaga. Okay, so ano pong purpose ng pag-support? Once again, ano po 'yun? Pagbi-build po 'yun ng trust. Okay? So next po natin. Next best practice na gawin mo pagdating po sa sa Facebook is tama na yung mga salesy post. Tama na yung talagang alam mo yun yung talagang benta talaga. Wag mo nang i-post yung mga prices. Always give value muna. Okay? Be creative, guys. Sobrang dali lang po niya. Napakadami na po nating tools ngayon para maging creative. Madami po ako nakikita. Sa team po namin, nagtuturo po kami ng paano gamitin yung CapCut. Lalo na sa mga sa mga may mga um, sa mga ages 50 to 60, marunong ba po sila mag-CapCut. So, ang CapCut naman free naman yun eh. So, be creative. No, you can create posts, mga mentors na hindi naman yung sobrang alam mo yun hardcore na edit. Kahit basic editing lang, okay na po yun. Okay? So, eto. So last po mga mentor sa Facebook timeline, last naman po is pagdating po sa mga best practices is create user-generated content. Ito po yung nagsasalita ka sa camera. Kasi ito talaga yung isa sa tingin ko mga mentors na alam mo yun yung pwede mong maging alas, pwede mong maging edge pagdating po sa ginagawa nating business. And ito po, uso na ho to. Okay, uso na to, mas madami pong mas madaming mukha yung pinapakita mo sa social media, mas madaming attention yung nakukuha mo from your prospect. Okay? Kasi po, unang-una, kapag pinapakita mo yun na ikaw, nagsasalita ka doon, automatic it builds trust. Kasi nakikita ka nila. 'Di ba? Unlike pag hindi ka masyado nagpo-post, puro barley ka lang, mali ba nila kung legit ka o hindi? 'Di ba? So, if ikaw personally yung gumagawa nito, okay, gumagawa ka ng tinatawag na UGC or user-generated content, um, mas madaling makabenta po. Kasi nga again, nagbi-build ka ng tiwala. And sobrang ganda po nito, no? Gamitin niyo po yung CapCut. Marami pong mga tutorial niyan sa Facebook, ay sa YouTube kung paano yan gamitin. Okay, so try niyo po 'yan, i-search niyo po doon. Okay, so next po natin is Facebook Stories. Okay, sino pong gumagamit ng Facebook Stories, mga mentors? And sino pong alam yung purpose talaga ng Facebook Stories? Yan. Comment po nga dyan sa sa chat natin.
Okay, kasi po, ito po yung second natin na sources of traffic. Ito naman po ang ganda po nito, mga mentors, kasi kapag po Facebook stories, na-utilize mo yun ng maayos. Kahapon nag-post po ako about sa ginagawa kong program sa team ko. So, ang dami pong nag-message sa akin, interesado po, napakadami. So, dito po kasi kaya po siya maganda. Basahin ko lang po, sabi dito, Facebook stories are short posts, photos, videos, or text that last for 24 hours and appear on top of Facebook like quick snapshots of your day that are easy for your audience to notice. So the reason kung bakit po napakaganda nito mga mentors. Alam ko mga mentors nakikita niyo po 'to madalas or nakikita niyo po yung audience niyo na nag-view po ng stories niyo, and yun po yung isa sa mga reason. Kasi po dito meron pong metrics na tinatawag. Ibig sabihin, natatrack niyo po, no? Natatrack niyo po dito kung sino yung madalas nag-view ng stories niyo. And kung sino yung madalas nag-view ng stories niyo, mga mentors, ibig sabihin, instantly, no, prospect niyo na po sila. Okay? So, number one, reason kung bakit ito maganda is high visibility. Marami talagang manonood. Okay? Bakit po? No, kasi po, kaya siya talagang high visibility kasi yung mga tao ngayon, no, eto na po yung gusto nilang pinapanood kasi nga maikli lang. So instead na mag-scroll sila, yung iba po ang ginagawa, tumatambay po sa stories. So number two reason is real time po and engaging. No, kasi 24 hours lang and mawawala na siya agad. It feels more urgent. Mas urgent, may urgency po siya, mas feeling nila na exclusive kapag nakikita nila yung stories ng mga friends nila. Okay? So ngayon, kapag na-utilize mo to ng maayos, I tell you no, dadami talaga yung nakakakita nung ginagawa mo. Compare kapag nag-reels ka or compare kapag nag-post ka lang sa Facebook. So, make sure na i-utilize mo to. So, number 3, ito po no, casual and relatable. Kasi hindi mo na kailangan ng masyadong editing. Hindi mo na kailangan ng mahirap na editing, no? Patong ka lang ng text, patong ka lang ng emoji, lagay ka lang ng GIF, yun lang po. Yun lang madalas. Akin lang talaga, text lang talaga eh. So gamitin niyo po 'tong mga mentors. Pang-apat, interactive features. So ano ibig sabihin po nito? No, bakit madali po kasi silang magbigay dito ng heart, madali silang mag-react. So yun po yung reason kung bakit gustong-gusto talaga ng iba yung stories. So number 5 is non-intrusive selling. Pag sinabi pong non-intrusive selling, hindi ka halatang nagbebenta po dito. Okay, kasi unlike po sa mga Facebook feed natin, sa Facebook timeline natin, mukha talagang hard selling, no? Compare dito po sa Facebook stories na subtle lang siya. Okay, hindi ka halatang nagbebenta, madali mo siyang makita. And ang maganda po dito mga mentors, yung friends natin wala silang choice kundi tapusin yung stories kasi maikli lang. Okay? So next po natin is consistency and presence. Ang ibig sabihin lang po nito, kung madalas ka po nagpo-post using Facebook stories, it keeps you visible dun po sa mga audience natin. Okay? Kahit hindi ka laging active sa timeline, basta meron ka stories, mas lagi ka nilang, kumbaga nararamdaman ka nila. Yun po yun. And lastly, sabi ko nga kanina, trackable and measurable. No? Kasi ito po yung pinaka nagustuhan ko mga mentors kasi nakikita ko kung sino yung madalas nag-view ng stories ko. And ang kagandahan po doon, if nandun po yung prospect mo, 'di ba? Parang mas madali silang i-message kasi sila muna yung nakita mo sila, nanonood sila ng stories mo eh. So pwede mo sabihin, "Hello bro, nakita ko na nakita mo pala yung stories ko." O pwede mo simulan doon yung conversation mo. Nagigets po ninyo mga mentors. Ayan. So next natin, sino dito may mga natututunan? Okay. So next po natin is Facebook Reels naman. So Facebook Reels are short, engaging vertical videos up to 90 seconds lang. And design po siya mga mentors to entertain, para po mag-inform, para po mag-inspire po dun sa mga natin, sa mga audience natin. So, ito pong Facebook Reels na to mga mentors, they allow you to showcase your products, mag-share ka ng mga tips mo, mag-share ka ng kwento mo. No, be creative mga mentors. Yun po yung lagi kong sinasabi, no, be creative.
may mga ano po, may mga way para maging creative ka nang hindi mo kailangan ng hardcore na editing. So, ito po katulad ng stories, no, high visibility rin po ito, mga mentors. Make sure to maximize this kasi kapag lagi ka nag-Facebook Reels, tatatak ka dun sa ano sa audience mo. Tatatak ka dun sa mga prospects mo. So number two, reason kung bakit, no? Kasi um, maganda po kasi yung Facebook Reels kasi nare-reach po nila yung mga hindi mo Facebook friends. Okay, 'di ba may mga Facebook friend tayo? Yun lang po yung nakakita ng post mo sa timeline. Pero ito pong Facebook Reels, kahit hindi mo friend, kahit hindi mo followers, pwedeng makita niya to. Okay? Dahil po, yung algorithm kasi si Meta kasi pinapakita po niya yung mga reels po natin dun sa mga tao na most likely interested sa mga reels natin. Dun po sa mga topic na sinasabi natin. Okay? Pangatlo po, no, engaging po yung format niya. Yan po ngayon, pag nakita po niyo yung reels, ang format po niya, sakto po yan sa cellphone natin. Ngayon po, yan talaga yung trend talaga. Yan yung mga uso. Okay? And pang-apat po, kapag ginamit mo to, it's a great tool para po mag-storytelling tayo. So, make sure na gagamitin po natin to mga mentors. And lastly pala, cost-effective. Wala ka namang binabayaran dyan. Libre lang yan. 'Di ba? Yung iba nagbabayad pa ng ano, nag-Facebook ads. Ito wala pong bayad to. So, dapat po lagi kang nandyan. Nagagets po natin mga mentors? Okay, so tip lang po dito mga mentors, always keep it short, engaging, dahil po 90 seconds lang po siya. So kung masyadong mahaba yung ano mo, yung video mo, might as well na talagang planuhin mo. Kami po ang diskarte po namin dito is talagang pinaplano po namin ano yung reels namin. Hindi lang basta mag-video ka lang, hindi ganoon. So planuhin mo rin. Okay, kunwari ganito yung setup. Paplanuhin mo pagkainom ka ng barley, ano yung mga sasabihin mo, i-ready mo na yung mga text mo, i-ready mo na yung mga script mo. Okay, hindi yung on the spot um, pagka naisipan mong mag-video ka, hindi po ganoon. Lalo na kung talagang seryoso ka talaga na dumami yung benta mo, kailangan pinag-iisipan to. It's something na binibigyan ng oras. Okay? Next po natin, na sources po ng traffic, pang-apat. Pang-apat po is yung Facebook Messenger natin. And yes, no, sources of traffic po ito. Kasi sa Messenger, mga mentors, no, ito po yung tinatawag na built-in chat platform na inaalaw tayo na directly connect po and mag-communicate doon sa mga audience natin in real time. Okay, now, bakit maganda po yung Messenger? And most of the time, dito talaga mga mentors nangyayari po yung bentahan sa Messenger. Okay? Tanong, na-maximize po ba natin yung Messenger? Can you type 1 kung yes? Type 2 naman kung hindi pa masyado. Wait lang ah. Okay. So, na-maximize daw. So, okay. So, game. Ito po mga mentors, marami po yung mga talagang hindi na ma-maximize to. Pero ngayon, bibigyan ko kayo idea no, paano natin siya pwedeng i-maximize. Kasi, dito no, sabi ko nga kanina, dito pwede tayo magkaroon ng direct communication po. Mabilis po yung communication, yung response dun po sa mga audience natin. And pwede mong i-personalize yung approach natin. Pwede kang mag-follow up, 'di ba? Pwede kang kumbaga convenient. Plus, madali siyang accessible siya kasi basta hawak mo yung phone mo, naisip mo yung prospect mo, pwede mo siya agad i-follow up. So ito talaga guys yung pinakamaganda kasi dito po sa Messenger, libre lang to. 'Di ba? Kapag nandito yung prospect mo, friend mo na siya, madali mo siyang makakausap. And yung ano kasi, yung unlike kasi dun sa mga comment lang, dun sa mga post natin dito, real time nakikita mo kung na-seen na niya, nakikita mo kung na-view niya na yung post mo. So mas mabilis po yung interaction. So mamaya ipapakita ko sa inyo ano yung mga best practices sa pag-chat sa mga prospect, yung hindi nila mahalatang binebentahan natin sila. Okay? So ngayon, ano muna natin to, skip muna natin, babalikan natin to mamaya. Okay? Ito pala. So do's and don'ts. Okay, do's and don'ts, basic knowledge sa Messenger. Um, ito yung mga ano ba yung mga dapat nating gawin para mag-start tayo ng warm greetings?
na parang hindi naman tayo nagbebenta. Okay? So, okay. So by the way guys, no, kapag ginagamit po natin yung Messenger, una pong tip, huwag tayo basta magka-copy-paste ng mga message, tapos ika-copy-paste natin sa maraming tao. Okay, kunwari, ginawa mo prospect 1 hanggang prospect 10, meron kang ready-made na message, tapos ika-copy-paste mo lang sa kanila, wag po ganun. Make sure na basahin mo, and kapag yung message na yon bagay dun sa kausap mo, saka mo yun i-paste, i-send. Nagigets po natin? Wag kang magka-copy-paste lang basta-basta. Or next po natin, wag kang wag kang magse-send ng sobrang habang message. Wag ganun. Okay, kasi po hindi po babasahin yun ng prospect natin. Okay? And wag kang magse-send ng message na hindi ikaw. Ang point ko doon, no, kumbaga, pag nag-send ka ng message, make sure na tunog ikaw yon. Hindi yung parang kinopya mo lang chat ng mentor mo dun sa prospect niya. Kunwari, meron kang kaibigan nung high school tapos ang tawag mo, sir. 'Di ba? Dati naman ang tawag mo naman sa kanya, bro, o tawag mo naman pre, o kaya man sis. 'Di ba? Pero dahil nag-copy paste ka nga lang, instead na bro yung tinawag mo na siya na sir, or kaya man minsan malala pa, nagkakamali, ma'am pa. Dati po ako ganyan din po. Na may mga ganyan po akong moments na yung kaklasiko nung kaklasiko dati, hindi naman siya seaman, pero dahil nag-copy paste lang ako ng script, sabi ko sa kanya, naghahanap kami ng mga seaman. So ngayon, sinend ko sa kanya. Pero praise God kasi buti na lang, no, napapay in pa rin natin siya. Pero yun nga mga mentors, careful po tayo sa mga ganun. Okay? So make it guys, make it casual lang. Okay? Wag yung masyadong, alam mo yun, yung sabi ko nga, kinopya mo lang yung message. May last po, ang goal natin mga mentors, hindi agad magbenta but to build relationship. Ito po yung best practice natin pagdating sa Messenger. Hindi po tayo basta lang nagsesend na kung ano na. Wag kang aggressive masyado magbenta. So dadating po 'yan once na nandiyan na yung relationship, no, yung trust. And um next naman natin, ano yung mga hindi dapat gawin pagdating po sa Messenger. Okay? So, sabi ko nga kanina, wag tayong magsesend ng paragraph, wag tayo basta-basta magsesend lang ng link. May mga ganyan na wag ka magsesend ng link tapos sasabihin mo panoodin niyo to, wag ganun. So, make sure na merong commitment bago ka magsesend ng link. Kasi minsan may mga kakilala ko nagsesend lang po ng link ng IBP. So, wag ganun. So, bago mo sila sendan ng link, hihingin mo sila ng commitment na, kunwari, nakausap mo na sila, nakapag-build ka na rapport. By the way, sis, meron ka bang may 30 minutes ka? Tapos pag sumagot siya, hintayin mo siya sumagot. Patapusin mo siya mag-chat, huwag ka agad mag-chat sa kanya nang hindi pa siya sumasagot. Sabihin niya, ay meron naman, why sis? Meron nga pala ako si Sensei na link. If ever ba na isend ko sa'yo, mapapanood mo ba? So pag sinabi niya naman na oo, mapapanood niya. Pag sinabi niyang hindi, huwag mo isa-send. Pero pag sinabi niyang oo, mapapanood niya, saka mo lang isa-send. O tapos ngayon, pagka-send mo ng link, sis, by the way, balikan kita after 30 minutes ha. Kung ilan yung minutes nung IBP, saka mo siya babalikan. Yung sasabihin mo na, sis, balikan kita after 36 minutes kasi 36 minutes yung IBP na sinasend ko. So ngayon, kapag sinabi niya na, oh sige, at least nagkakaroon siya ng ng accountability sa isip niya na babalikan ako nito after 36 minutes. So ibig sabihin, kailangan ko talagang panoodin. So para at least less distraction sa kanya, hindi siya madidistract na kung ano-ano yung gawin niya kasi nga um, binigyan mo siya ng kumbaga alam niya na may nag-aantay sa kanya. So next natin, guys. Okay, gising pa po ba? Next natin is don't sound desperate. Wag ho tayong yung parang desperadong makapagbenta. So i-avoid po natin yung spam messages. Pag sinabi pong spam, eto po yung nagme-message tayo sa mga hindi naman natin na friend. Yung hindi mo friend sa Facebook, nagsasend ka. Alam nyo guys, pag na-detect po ng Facebook na ginagawa mo yan, lumagpas ka sa sa 10 yata na hindi mo naman friend, tas minessage mo, pwede kang ma-restrict. Okay? So, wag nating gagawin ho yan. Be careful po sa mga ganyan. Nakaka-restrict yan. So, next po natin, pang last natin is, don't message too late or too early. Guys, respetuhin natin yung mga prospect natin. Hindi po pwede na magme-message ka ng 12 a.m. na madaling araw or 5 a.m. na madaling araw, no? Make sure na nandun sa sa time na accessible sila. Okay? Siguro sabihin na lang natin, mga
Pwede na siguro yung 8 a.m. o kaya man mga 10 a.m., mga 7:30 p.m., mga ganyan. Yan po yung mga time na tapos na sila mag-dinner, 'di ba? Yan yung mga time na wala pa silang pasok, yung mga ganon. So may best time talaga to message them, guys. So wag po yung sobrang aga, sobrang late kasi respect, respect sa mga prospects. So next. So sa akin po, no? At ito po yung tinuturo ko po sa team. So ngayon, guys, ano ba yung magandang initial na message natin dun sa sa mga prospect po natin. So ito po, guys, pwede natin tong gamitin, no? Pwede natin tong gamitin. Ang tawag ko po dito, Ford formula. Yung iba kasi ang ginagawa, form formula. 'Di ba? Family, occupation, recreation, message. Pero sa akin kasi, family, occupation, recreation, dreams. Yan po 'yun. So yan yung mga bagay na pwede mong kausapin yung prospect mo diyan ka iikot para at least nakikilala mo din siya. And kapag eto na master mo kung paano to gamitin, I tell you, talagang makakapag-build ka ng trust, ng tiwala po sa kanya. Okay? So, ayan, pwede mong tanungin yung family niya, ano ba yung pinagkakaabalahan niya, yung trabaho niya, ano ba yung mga pangarap niya sa buhay. Pwede kang mag-start doon. Pwede kang hindi agad mag-barley-barley, hindi agad mag-join, hindi ganon. Start with a meaningful conversation, guys. Ito po yung ito yung natural na hindi nila mahalatang nagbebenta ka. Okay? So, yun po. I hope may mga natututunan po tayo. So, meron ba? Meron ba? Meron. Tingin tayo sa chat. Okay. So, next po natin. So, fifth natin and ito po yung last na sources of traffic bago tayo mag-proceed sa next na topic natin. So, Facebook group or online communities. Okay? Kasi po, maganda po yung Facebook group natin, Facebook group, kasi kapag ito, ginamit po natin as sources of traffic, dito kasi pwede kang magkaroon ng mga tao na same ng mindset sa'yo, same ng interest, para madaling kumonek sa business. Okay, wait lang ha. I think si Tita Emily nag-ano yata. Ayan, nagsusulat. Okay. Okay, so maganda pong gamitin natin to yung Facebook group natin as sources of traffic. Kasi um again, no, parehas kayo ng interest dun sa mga kunwari nag-join ka dun sa mga sa mga health concern na sa mga may health concern na Facebook group, at least alam mo na ngayon na yung mga pinag-uusapan doon is all about may mga health concern. 'Di ba? Kaya man about sa business, online business, digital business. Pumasok ka sa Facebook group na ganun, at least alam mo na yung mga topic doon is merong same interest sa'yo. Okay? Pangalawa, mga mentors, meron po tong higher engagement. Mas active po yung discussion nila, especially if nagko-comment-comment ka doon, nagre-react ka sa mga post doon, mas magiging visible ka doon sa sa community. Okay? Possible yung mga ma-connect mo pa, talagang kaparehas mo. And pangatlo, targeted yung audience. Okay, so hindi mo na kailangang manghula yung kung sino yung mga taong nandun. No, particular talaga yung mga nandun, alam mo, nakaparehas mo nga ng interest. So, kunwari, sumama ka dun sa grupo ng mahilig magmotor, o kaya man, grupo ng mahilig mag-sports car, wag mong expect na may mga sakit yun nandun. Ibig sabihin, kaya nandun yun, yung mga tao doon mahilig sa motor, di ba? So, anong gagawin mo? Ang ipapakita natin sa kanila, hindi po barley-barley, kundi mga sasakyan, mga motor. Di ba nagigets nyo, mga mentors? Ganun po yon. And another mga mentors, kunwari example naman, sige, napunta ka naman sa Facebook group na connected po sa health and wellness. 'Di ba? Kaya ngayon, pag pumasok ka doon, tapos pinag-usapan po doon yung about sa mga supplement, maniwala ka sa akin, mas madali po siyang introduce. Kasi po, napasok ka doon sa grupo na may mga health concern sila. May mga health and wellness po. Majority po ng tao, mahilig po sa supplement. Okay? So I hope na may natututunan tayo, nagkaka-idea tayo kung saan tayo pwedeng magkaroon ng mga magkaroon ng mga traffic, no? So mas targeted, no? Pangapat, nakakapag-build po kasi dito ng trust, ng credibility. Mas madali po mag-build ng tiwala diyan. And ang gawin nyo, guys, no? So ang gawin po nyo is
pwede kayong mag-search po ng mga Facebook group after ng training ko. So, pwede ka mag-join sa mga to. Kasi po, panglima, libre kasi to. No, free organic yung reach dito. And every time na nagpo-post ka sa group, as long as compliant ka, ito pala guys, no, meron palang tinatawag po na, na Facebook group compliance. So, kailangan po dito, compliant ka dun sa mga guideline. Kasi, lahat po ng yan, yung mga post natin, may mga admin po kasi na nag-a-approve dyan. Ngayon, kapag hindi ka compliant dun sa post mo, possible na matanggal ka dun sa group or else, pwede ka rin dun pwede ka rin ma-report. So, kunwari, sabihin na natin, sinabi dun, bawal magbenta. Tapos ikaw yung post mo, nagbebenta ka. Pwedeng ma-report ka or matanggal ka. So instead, ang gawin mo, mag-build ka ng tiwala, mag-build ka ng connection, 'di ba? Mag-build ka ng mga content. Mag-share ka doon, mga tips. Kunwari, pahapyaw mo lang lagi yung barley, hindi yung laging benta agad. And yun po yung kagandahan mga mentors ng Facebook group. Kasi, isa pa, sobrang dami kasing members po dito. Hanap ka ng Facebook group na around 30,000, mga 20,000 po yung members para magkaroon ka ng maraming mga views. Okay? So, yun po. Highly encourage you guys na mag-join kayo dito, especially sa mga ganitong groups. Pakita ko sa inyo. Ayan. So, sample po yan. So, ito po yung mga sample na Facebook group na pwede po nyong pag-joinan, 'di ba? May mga health concern, may mga diabetes, may mga cancer. Kasi ang advantage po dito sa groups na to, guys, built na talaga yung, kumbaga, kailangan na talaga nila ng supplement. No? So, ang goal mo dito is, again, hindi po magbenta. Ang goal mo is to build trust. Okay? So, position mo yung sarili mo, position yourself na para kang nag-a-advise, para kang nagbibigay ng value. Ganun lagi. Okay? So, always remember guys, pagdating po sa traffic, ito po yung lifeblood ng business po natin. So kung mas maraming traffic yung nakakita ng mga ino-offer natin, mas madami yung pwedeng bumili sa'yo. Pagka walang traffic na nakita sa mga binebenta natin, huwag ka mag-expect na meron kang sales. So ganun lang po yun. Okay, so next po natin. Pag-usapan naman po natin, ito po, daily grinds. Okay, sino po dito may mga natututunan? Okay, so next po natin, pag-usapan naman natin yung daily grind. Alam niyo ba guys, yung success po sa online, nakadepende po yan sa ginagawa po natin every single day. Meaning consistency po, no? Kaya dito po sa dito sa topic po na to, yung daily grind po natin, is matututunan mo naman kung ano ba dapat yung mga daily habit, mga daily routine na nagagawin po natin, especially kung nagsisimula ka pa lang sa dito sa business natin. Okay, o kaya man matagal ka na, pero hanggang ngayon wala ka pang tinatawag na DMO or daily method of operation, wala ka pang daily grind. No? So dapat ngayon pa lang ayusin na natin 'yan. Kasi sabi ko nga, yung success natin sa business na to, it depends dun sa mga daily na ginagawa po natin. Okay? So, Kim? Okay. So ito po 'yon. Ito po yung top 5 na daily grinds na pwede po nating gawin, pwede nating simulan para magkaroon tayo ng result. So let's start with number 1. Number 1 po mga mentors is content creation and posting. So siguro at least mga 30 to 45 minutes. So number 2 po natin is yung engagement. Ito po mga 30 minutes. So prospecting and networking. Pag sinabi pong networking, nakikipag-socialize ka dun sa online. So 30 minutes, follow up natin 30 minutes, reflection and tracking natin 10 minutes. So ano po yung mga na to? Ano yung mga oras na nandyan? So nilagyan ko lang po kayo ng binigyan ko lang kayo idea kung gaano kabilis mo siya pwedeng gawin. So sa isang araw mga mentor, siguro tatagal ganyan mga 3 hours lang. 2 to 3 hours lang, depende sa'yo kung gaano mo yun kabilis gagawin. Pero guys, kapag ito po na master po natin, mas madali nating magagawa yung business natin. Okay, so number 1 natin. Okay, number 1 is content creation. So, dito po, mga mentors, kung gusto natin maging successful sa business natin, guys, kailangan talaga natin nagpo-promote sa online. Okay? Kailangan mong mag-post
kung hindi ka sanay mag-post, ngayon pa lang mag-post ka. Kailangan mag-story ka. No, yung pinag-usapan po natin dito, mga mentors, is paano tayo makakuha ng traffic. Hindi ka magkakaroon ng traffic kung wala kang post sa social media. Sino po yung hindi nagpo-post? Meron bang ganyan? Okay? Kasi po, sabi ko nga kanina, kapag nagpo-post ka sa social media, nagkakaroon ka kasi ng visibility. And ang kagandahan ho dito, kapag nagpo-post ka lagi, palagi kang maingay sa social media, pero with content ha, hindi lang basta maingay lang sa social media. Alam mo yon, yung tao na po yung nakakaalala sa'yo. Okay? So make sure po guys na isama nyo po to sa daily grinds nyo na mag-create ng content, mag-post. Okay? Okay tayo dyan. Next tayo, engagement. Engagement po natin. So dito, somehow parang hindi po napapansin ng iba na nagsisimula hindi o yung iba matatagal na hindi pa rin to ginagawa. Kasi akala po nila na hindi to kailangan. Pero actually guys, ang pag-engage po doon sa mga prospect natin, no, ito po yung mga dapat po basic na dapat alam talaga natin. Okay? Kasi po, kapag hindi mo to na-utilize, maniwala ka sa akin, no, sayang yung prospect mo. Sayang talaga sila. Okay? So paano po to? Ang gagawin po natin mga mentors sa engagement, you like, you comment, 'di ba? You react. Tapos ang ibig sabihin kasi noon, every time na may engagement ka dun sa particular na prospect mo. Okay, okay o dun sa Facebook friend mo, pag may engagement ka, naaalala ka nila. Yun po yun. So parang nandun ka sa ano nila, nandun ka lagi sa isip nila, bakit kaya laging nakalike sa akin tong si um, si Narciso. Siguro crush ako nito. No, hindi naman ganoon, hindi naman ganoon. So kumbaga lagi ka lang naka-heart, naka-like kasi nga ang goal mo nga is lagi ka nilang maalala. Okay, kasi kapag nag-heart ka, tapos tinignan nila yung engagement, sino kayo nag-heart sa ano ko? Nakikita ka agad nila doon. Okay? So ngayon, um, maganda rin po kasing gawin to mga mentors kasi kapag naging na-practice mo siya, hindi ka naman tatagalan ng ano dito ng oras eh. Hindi ka tatagal ng oras, minuto lang. No? So, best practice dito, pag nag-i-scroll ka sa social media mo, heart ka agad ng heart sa mga posts. So, ganun. Para at least, lalo na kung prospect mo nga sila, 'di ba? So, gawin po natin yan. Okay, next. So ito po, number 3 naman is prospecting and networking. So in our daily grinds, guys, no, gawin po natin to. Start ka muna at least siguro mga 5 conversation a day. So pwede mong gawin, punta ka dun sa mga punta ka dun sa mga prospect mo, punta ka dun sa Facebook timeline, tapos hahanap ka dun ng mga prospect mo na ang gagawin mo is mag-engage ka, magko-comment ka dun sa mga post nila. Kapag sinabi pong networking, guys, ito po yung, ang ibig sabihin dito is expanding your prospect list. So, best practice dito, pwede ka rin mag-add ng 3 hanggang 5 bagong friends kada araw. Ako po ginagawa ko yan. Lagi po ako nag-a-add. Ang lagi ko po ina-add mga seaman. So connect ka sa kanila, mag-engage ka sa post nila, build ka ng connections daily. No? Gawin niyo po tong practice kasi para at least no, dumali na lang siya. Excuse lang pa. Okay. So, gawin niyo po to. So mag-add ka ng 3 hanggang 5 friends mo, connection mo daily. Tapos mag-join ka ng 1 to 2 new groups daily po. Okay, so okay tayo dito? Okay, next po natin. Number 4 is follow up. So sa daily grind nyo, lagi po nating isasama to sa ano natin, sa activity natin, yung daily grind. So i-check nyo po sino yung mga nakausap ko kahapon, especially yung mga taong mga part ng prospect list mo, sino sa kanila yung nakausap mo. Tapos ngayon, magkaroon ka ng gentle follow-up. Okay? So kunwari parang sabihin mo na hello Tess, check lang, checking lang kung napanood mo ba yung sinend ko kahapon, yung mga ganun. So lagi lang wag yung halatang nagbebenta. Okay, follow up. So yung hindi dapat masyadong desperado. Okay? So ang importante lang dito is makapag-follow up ka. Yun lang yun. Okay? So sino dito yung laging ginagawa yun? Ginagawa. So napaka-importante nito guys, yung follow up po no kasi sabi nga
Sabi nga po, 'di ba? Yung real fortune daw is in the follow-up. So the higher percentage na ma-convert sila kapag lagi ka nilang naririnig, lagi ka nila nakikita, lagi ka nag-follow up. Okay? Mas mako-convert mo sila. So next natin is ito po, reflection and tracking. So ngayon, pwede nyo itong gawin, lalo na pag nagsisimula ka, isulat mo dyan lagi kung natapos mo ba yung mag-add ka ng 5 friends, nakapag-engage ka ba, nakapag-follow up ka ba, magkano ba yung kinita mo for today? So lagi mo yung lagi mo yung gagawin. Tapos lagay mo rin doon, turo nga sa amin sa Maxwell, no? Ano ba yung magandang nangyari ngayon? Ano yung pwede kong i-improve? So maganda po, ginagawa natin yan lagi. Why? Kasi kapag ginagawa natin mga mentors, kinabukasan, lagi mo na improve yung sarili mo. Okay? Lagi mo na improve yung sarili mo. Okay? So, next natin, ito po yung magandang topic. Yan. So, lesson number 5. Okay? So, dito po, ang ituturo ko naman is initiating engagement. Paano ka nga ba mag-chat dun sa mga friends mo? Di ba kanina pinag-usapan natin, no? Paano, saan nanggagaling yung traffic natin, tapos ano yung dapat practices na ginagawa natin daily. Ngayon naman, ano naman yung mga dapat mong gawin, ano yung dapat mong sabihin kapag mag-initiate ka ng engagement. Okay, so game tayo guys. So ngayon, okay. So ang sikreto dito guys is to always build real connection muna. Okay? Yun po yung sikreto. Kailangan po, magbibuild ka ng connection, magbibuild ka lagi, yung kanina ko pang inuulit-ulit, tiwala. Okay? Hindi ka pwedeng basta-basta na lang nagchat-chat sa kanila nang wala pang nabibuild na tiwala. Okay? So ngayon, simulan po natin dito. So, ito po yung tinuturo sa atin sa Facebook Live. Kung napakinggan nyo na po yung training na yon, ang tawag po dito is profile attraction. Okay? So, dito po, ito po yung mga sinasabi ko guys sa inyo na sinasabi ko na um, silent engagement. Okay, yan po yung tinuturo ko sa team na silent engagement na hindi mo namamalayan na napakalaki pala nung factor po na to. Na pagpalit po, pag-ayos ng Facebook profile mo, napakalaki pala yung epekto po nito sa mga prospect natin. Especially kapag pinopromote mo yung product natin ng ikaw. Kasi kapag nagpo-promote ka ng product, yung mga clients natin, customers natin, chine-check kasi nila yung profile mo. And you have to prepare yung personal profile po ninyo, yung bio po ninyo, 'di ba? Yung about section po. Kailangan yan yung mga bagay na pine-prepare. And lagi natin, alam niyo yung mga pin post? Alam niyo po 'yon? Mamaya po check niyo po yung pin post ko. No, napakadami po ng views nun. Bakit? Kasi po kailangan dun sa pin post na ilalagay mo, may credibility. Makikilala nila kung sino ka. Makikilala nila yung nabago sa'yo. Kunwari ako, opportunity yung sineshare ko. Dun sa pin post ko, pinakita ko na paano from dating seaman na ngayon, naging negosyante ako. Nagigets po natin? So, next po natin. Okay? Next po natin is yung featured post. Doon po sa featured post, mga mentors, kailangan nilalagay mo yung mga best na ikaw. Yung nag-travel ka, ilalagay mo kasama mo yung family mo, yung achievement mo, huwag kang maglalagay doon na negative. Kasi kapag nakita nila yung featured post mo, I hope nagigets niyo po yung sinasabi ko, no? Yung featured post po, yun po yung mga bilog-bilog doon sa profile mo na nakalagay doon highlights. Okay, so sana na-utilize natin yun kasi pag na-utilize natin yun and nakita ng mga prospect nyo yung mga featured post nyo, mga mentors, I tell you, no, parang nagkakaroon sila ng glimpse kung sino ka. Okay, next natin, profile picture naman. So, ito isa pa sa mga binibigyan ng ng attention. Pagandahin niyo, hindi niyo naman kailangan magpa-photoshoot para po para gumanda to. Hindi niyo kailangan na naka-coat para gumanda to. Huwag din yung sobrang formal. Okay? So, the reason kung bakit bakit ako naka-coat kasi gusto ko kasing ipakita doon na mentor ako. Pero ikaw, lalo na nagsisimula, wag mo na yung sobrang formal. Hindi mo kailangan magpa-studio, magpa-photoshoot para gumanda yung profile picture mo. Simply makita yung mukha mo. Kailangan mo ipakita yung mukha mo kasi may mga nakikita ko hindi pinapakita yung mukha eh. Eh paano ka makakabuild ng tiwala doon kung walang nakikitang mukha sa'yo? 'Di ba? Same thing as yung cover photo. Dapat naglalagay tayo doon ng mga something na it builds our credibility. Okay? So, ano pa ba? Ayun nga, yung featured post,
lagay mo yung mga hobbies mo, lagay mo yung mga best of you, ilagay mo yan doon. Okay? So, guys, I highly encourage you na yung profile picture po na, ay profile natin, kabuuan, i-dress up nyo po yan. Pagandahin nyo po yan. Yan po yung sinasabi ko sa inyo guys kanina na silent engagement. I-stalk nila kayo, makita nila, automatic, pagkakita pa lang nila, may engagement na nabuo. May trust na nabuo. Okay? So, make sure guys na before ho kayo mag-initiate ng engagement, bago kayo mag-chat sa mga prospect nyo, pagandahin nyo muna to. Kasi pag nag-chat kayo sa kanila tapos hindi maayos yung profile nyo, pagtatawanan ho nila kayo. I hope klaro po itong first thing na kailangan nating ayusin sa initiating engagement. Next. Okay? Nakakahingal pala dito. So next po natin is yung warm engagement. Okay, may mga ano pa po dito? Nakikinig pa po ba kayo? Okay. So next po natin is yung warm engagement naman. Okay? So eto na. Eto na po. Dito na po magsisimula yung interacting natin sa ano natin, sa mga audiences natin. So pwede niyo pong gawin. Okay, ang gagawin niyo is mag-interact ka sa mga post nila, magko-comment ka genuinely. Hindi po pwede na magko-comment ka na parang ano, wow, 'di ba? Ay wow. Sabi mo doon, sabi mo malupit. Oh, wag ganon. Hindi ganon ah. Mga mentors, kailangan pagka nag-engage ka po sa post nila, genuinely. Pakitype nga po, genuinely, kung nakikinig pa yung iba. Okay? Pag sinabing genuinely, mga mentors, eto po yung talagang nakita mo, nagalingan ka sa post nila. Yung parang, pag may pinost sila, wow, ang cute naman ng, ng baby mo. Cute naman ng aso mo. Yung mga ganun, genuinely. Okay? Tapos, next po natin, number 2, is i-heart nyo po yung mga photos nila. Sabi ko nga kanina, no, either yung status nila, yung mga updated videos nila, i-post po nyo. Especially kung birthday nila, o kaya man merong mga event po sa family nila, i-heart nyo po yan. Makipag-interact po tayo, especially kung, ayun, may mga achievement nga sila. 'Di ba? Mag-comment ka genuinely. Okay? So ito po yung mga ito po yung mga gagawin natin sa warm engagement. Kasi kapag ginawa po natin 'to, okay? Automatic guys, no, na, parang pumapasok ka dun sa radar nila na kumbaga, parang lagi ka nilang mare-recall. Yun po yung sikreto doon. Itong si Jan, laging nagko-comment, nagre-react sa mga post ko. 'Di ba? Compliment sa kanila 'yun. Silent engagement tawag doon. So, simple lang 'yun. And I tell you guys, hindi ka abutin ng oras po doon ng buong araw. So, best practice po, gawin nyo, kada scroll nyo, sanayin mo na yung sarili mo na nagre-react ka, nagko-comment ka. And sama mo naman yung mga mentors mo, no? Mag-comment ka rin sa mga mentors mo. Okay? So, next natin. Eto na. Transition to DM. So eto na 'yon. Eto na 'yung sinasabi ko sa inyo na mag-chat ka sa mga prospect natin kasi sources of traffic din po, source ng traffic yung Messenger. Okay? So eto. Meron pa ba ako? Okay, so okay pa. So, game. So, number 1, mga mentors na pwede niyong gawin kapag magta-transition to DM na. So, since tapos na po yung warm engagement, nakapag-comment ka na, ang gagawin na natin, mga mentors, is magta-transition ka na dun sa Messenger. So number 1, gagawin natin is complement and connect approach. Iko-complement mo muna sila. Okay? Number 2 naman, pwede mong gawin is common ground approach. So ito yung dalawang bagay na pwede mong strategy kapag ka may ina-approach ka. So paano mo to gagawin? Okay, kinig mabuti ha. So after 1 to 2 days na nag-comment ka po sa post nila, pwede kang mag-send ng simpleng personal direct message or DM. Okay, sabihin mo gano'n, magsimula muna tayo sa magsimula muna tayo sa compliment or connect approach. Pwede mo sabihin na, hello Rosie, o yan, hello Mark. Yan, sabihin mo na, I saw your post. Nakita ko yung post mo. Ang galing mo naman, paano mo nagawa yun? Curious ako paano ka nagsimula sa ganito. O, isip ka ng topic. O, ang galing mo naman mag-swimming. Curious ako paano mo sinimulan? Ang galing mo naman ang sipag mo naman, nakikita ko lagi yung post mo. Paano mo sinimulan yung ganito? Oh. Ganun lagi, nagko-compliment ka, kumo-connect ka sa kanila. Okay? Nagigets po nyo? Number 2 naman is yung common ground approach. Madalas po to kapag nakita mo sila sa group, nakita mo nasa isang community kayo or nasa isang group kayo,
pwede mo siyang i-chat. Sabi mo, hello Mark, hello bro. Napansin ko na sa isang group pala tayo. So, naisip ko lang baka pwede tayong mag-connect dito sa Messenger. Okay? So, pwede nyo pong gawin yon. So, bakit po natin ginagawa tong transition to DM? Kasi, nagiging natural po siya. Kasi bakit? Meron ka ng initial warm engagement 1 to 2 days before. So, dahil nagkaroon ka ng engagement before, hindi na parang nagbebenta yung dating. Kasi nga, alam mo yun, mas natural na kapag ka nag-message ka sa kanya sa Messenger. So, hindi po halatang nagbebenta ka dito. Okay? Nagbi-build ka ng connection, parang yun yung dating. Kasi, um, I hope no klaro po 'tong mga mentors na kailangan meron muna tayong warm engagement sa mga comment bago tayo nagta-transition sa Messenger. So next po natin, ito po yung tinatawag ko na QCP method. Okay? Narinig niyo na po ba 'to mga mentors? QCP method. Meron na ba? Okay. So QCP method naman, ito naman yun guys, no? Natapos mo na yung transition to DM, proceed na tayo dito. So ang gagawin po nito, ito po yung number 1, yung question. Okay? Number 2, yung connect. And number 3, yung present. So, magsisimula ka muna sa question. Tanungin mo ano yung mga pain points nila, ano yung mga pain nila, ano yung mga struggles nila, especially kung meron ka ng idea sa prospect mo, alam mo meron siyang health concern, tanungin mo, kumusta po yung naramdaman niyo lately? Kumusta po, may mga ininom po ba kayo supplement? Alam mo yun, ganun. So, question, parang ang nag-doktor, nagda-diagnose ka, hindi pwedeng ang doktor magre-reseta agad pagpasok mo, di ba? Ito yung gamot mo, hindi ganun. Ang ginagawa niya, diagnosis. So, ganun ka rin, nagda-diagnose ka muna, nagtatanong ka muna, tapos next natin is, anong susunod? Connect. So, ang gagawin mo, pagkatapos mong magtanong, ang gagawin natin is mag-proceed ka dito sa sa tawag dito. Eto, kita ba? Parang nawala daw. Okay. Okay, so okay na. So, ang connect po, mga mentors, ang gagawin mo dito, i-share ka ng something na similar dun sa situation nila. Testimonies, mga, alam mo yun, mga, kung meron kang mga leaders na natulungan na before, na ganyan yung testimony sa kanila, i-connect mo. Kunwari, alam mo sis, parehas kayo nung isa sa mga leader ko, dati rin siyang may diabetes. Okay, alam mo, pero parehas tayo before. Dati yan din yung na-experience ko nung nung nagsisimula ako, kinakabahan ako, hindi ko alam kung paano magsisimula ng negosyo. Connect, no? Kailangan nilang maramdaman na meron silang kaparehas. Hindi po pwede na biglaan mo na sabihin, oh, ito na yung barley, ito na yung I am worldwide. Hindi pwedeng gano'n. So, ang gagawin natin is, kunwari, alam mo ba, Sandy, um, maganda rin to. Alam mo, katulad mo ako dati na ganito. Oh, kung anong situation niya. Ganun po, mga mentors. Connect muna. Kwento ka ng testimony, kahit maikli lang. Alam mo bro, ganito ako dati nagbabarko. Totoo lang, dilema ko, hindi ako marunong magnegosyo. Pero dito sa nung nakilala ko tong program na to, doon na yon. Eto na yon, pause ka muna doon and then present. Okay? Saka mo i-introduce ngayon yung barley ba yan o ano ba binebenta mo, Garcinia ba yan o yung opportunity ba yan. Okay? And eto po, next natin. So guys, meron akong pinrepare po sa inyo na na um, na 3-day flow na pwede po nyong gawin. Again, pwede nyong gawin, no? Optional siya. O kaya man kung meron ka ng daily grind na schedule, okay, para po to sa mga bago na wala pang daily wala pang flow. So day 1, pwede mong gawin from day 1 po to day 2. Ang gagawin niyo po sa day 1 is mag-like and comment ka muna dun sa post nila. So dito naman ang gagawin mo, magko-comment ka ulit tapos meron kang meron kang reply sa story naman nila. Dalawa, magko-comment ka sa post nila tapos meron ka pang short reply dun sa stories. Sorry, magko-comment ka dun sa post nila sa timeline tapos magkakaroon ka ng short reply sa story nila. And day 3 naman natin, eto na po 'yon, yung transition po from transition to DM. So using complement or common ground approach. So dyan na po yun mga mentors. Okay? Nagigets po natin? Okay, kaya pa po ba mga mentors? Kahit isa na lang? Meron pa ako idadagdag na na kaya pa? Okay. So next natin,
Pag-usapan naman natin mga mentors yung handling inquiries. Okay? Pag-usapan po natin to. So, madalas po, mga mentors, ito po yung mga bagay na hindi natin alam kung paano, yung gawin, paano siya i-execute ng tama. May mga ibang nakakaalam, may mga ibang hindi. So, at least, magkaroon kayo ng idea paano ba talaga mag-handle po ng inquiries. Ako po, kami po, ganito po kami mag-handle ng inquiries. And madalas po sa mga online marketer na nagsisimula, ito po yung mga dapat talagang natututunan nila as bago. So ito po kasi ito kasi mga mentors dito magdidikta kung makukuha mo yung sale or hindi. Okay? So yan po yung i-discuss naman natin dito. Handling inquiry. So next po natin, okay. So number 1, kailangan mo maintindihan yung 3 types of objection. Okay? Kasi pag alam nyo to guys, dito lang kasi umiikot lahat po ng objection. Okay? Most objection talaga, na ito lang po yung category nun. So number 1, yung pera, wala akong budget. Number 2, yung oras, wala akong oras dyan. Baka hindi ko kayanin yan. Hindi ko masabay sa work ko yan. Diba? And number 3, yun po yung trust. Legit ba yan? Sure ba na gagaling ako dyan? Sure ba na magiging effective sa akin yan? Sure ba nakikita ako dyan? Now again, most objection po, dito po yan nagpo-fall sa 3 categories na to. And ang purpose po nito, mga mentors, dapat natin alam tong 3 bagay na to palagi. Kasi pag alam mo tong 3 na to, kaya mo na siyang eliminate agad sa kwentuhan pa lang. And kapag na-eliminate mo to, tong 3 na to, I tell you, mas madali mo silang mako-convert into pay-in. Okay? Okay, so let's start. So, okay. Okay, simula po tayo dito. So meron po akong ginawang may framework po mga mentors. Ang tawag po dito is LAER framework. Sige nga, type nyo nga dyan sa comment, no? LAER. No? Okay, so number 1, yung L, ibig sabihin po niyan is listen. Okay, ang ibig sabihin naman po ng A is acknowledge. Ang ibig sabihin naman po ng E, explore. And ibig sabihin naman po ng R is respond. Okay, yung iba po, no, yung ginagamit tinatawag po na feel, felt, found. So parehas lang po yun, pero ito kasi ginawa ko siyang detailed. So listen, tapos acknowledge, tapos explore, and then respond. Okay, so let's say nag-message siya yung client mo, 'di ba? Kausap mo yung client mo, palagi niyo po siyang papatapusin mag-chat. O kaya man kausap mo siya face to face, palagi mo siya papatapusin na na magsalita. Hindi po pwede na laging ikaw yung bida. Kailangan dun sa usapan nyo is pinaparamdam mo sa kanya na siya po yung, kumbaga, alam mo yun, yung feeling na pinapakinggan mo siya. So, listen. And then kasi, meron kasing kasabihan na ang isda daw, nahuhuli raw yan sa bibig. So, ibig sabihin, parang sa prospect natin, hindi naman sila mukhang isda, di ba? Pero, kung ano yung closing natin sa dulo, kung paano ka magre-respond, it all depend kung ano yung mga sinasabi nila. Kaya dapat lagi po tayong nakatingin o kumbaga focus ka dun sa mga sinasabi nila. So next naman natin is acknowledge. No, ang acknowledge mga mentors kahit anong sabihin nila. Positive man yan or negative. Minsan madali kasing mag-respond kung madaling mag-acknowledge kung positive pero pag negative parang gusto natin silang kalabanin. Mga mentors mali po 'yun. So kung negative po yung sinasabi niya, ay narinig ko na yan, ay mahal yan. Ay ano yan, ayoko ng ganyan, ayoko ng ganyan. Kahit ano pang sabihin nila, kailangan mo acknowledge, kailangan mo muna silang sabayan. Okay, pag sinabi nila, ay mahal yan. Opo tito, mahal nga talaga eh. Pero alam mo tito, na-realize ko na kaya pala siya mahal. Ayun, doon na yon. Kaya pala siya mahal kasi napakaganda po ng epekto and mas mahal palang magkasakit. 'Di ba? Kumbaga, sasabayan mo muna siya, hindi mo siya kokontrahin. Wag na wag mo siyang kokontrahin. So next po natin is yung explore. So yung explore dito po baka mamaya may mga hindi lang siya naiintindihan, no? Magtanong ka sa kanya, ano bang mga reason bakit niya ba nasabi 'yon? O baka mamaya nasabi niya pala 'yon kasi may mga hindi lang siya naiintindihan. Dito na may nabili na ba kayong mga supplement dati? May na-try na po ba kayo? Kumusta po yung naging epekto? Kasi baka mamaya may nabili siya na mura, pero hindi naman pala niya na-experience, wala siyang naramdaman doon. 'Di ba? So ngayon, tanungin mo. And then lastly po, yung response.
Diyan po mangyayari yun. Magre-respond ka na ano yung and lahat po ng response natin, it all depends dun sa mga napakinggan po natin. Okay? So next po natin. So kunwari po no, kunwari po ang objection po nila is yung pera. So wala akong budget. So by using yung ating LAER framework, number one is you listen. Especially kung kausap mo personally yung prospect mo, number one is to listen. Okay, after mo silang pakinggan, sinabi nila wala akong budget diyan kasi ganito ganito, madami akong bayarin, no? That's when you acknowledge. Sabihin mo, bro, I totally understand, naintindihan kita. Kasi before, bro, ganyan din talaga yung concern ko. So dito po mga mentors, mas maganda no, i-expound mo ano ba yung experience mo dati. Bakit mo siya naiintindihan? Alam mo bro, naiintindihan kita kasi dati, totoo lang, yung sinasahod ko sakto lang, wala rin talaga akong pangsimula sa mga ganyan. Wala akong budget para dyan. Pero alam mo bro, yun na yun, doon na yun papasok ko. Next natin is, yun po yung explore. Pero alam mo bro, madami ako na-realize. Ikaw ba bro, tanungin ko, meron ka na bang na-experience dati sa mag-start ng business? Wala pa naman. Okay, meron ka bang mga hindi naintindihan sa pagnenegosyo? Mag-explore ka. Baka kasi mamaya, sabi ko nga, may mga hindi lang siya naiintindihan. Naka-experience ka na ba dati? Nakapag-experience ka na ng supplement? Mga ganun. Okay, and last po, no, ito po yung respond. Ayan, sasabihin mo na ngayon yung testimonies mo, magkukwento ka na, 'di ba? So yun po yung LAER framework. Okay? And ngayon, sa pag-handle po ng inquiries mga mentors, meron po tayo ditong tinatawag na golden rule. Ang golden rule natin dito, simple lang no, huwag kang makikipagdebate. Huwag kang makikipag-away sa kanila. Kung hindi maganda yung sinabi nila, okay lang. Tandaan po niyo mga mentors, nag-share ka lang ng message. Kung hindi naman nila ginrab, sila naman yung nawalan, hindi naman ikaw. Okay? So ganun lang po 'yan. And lastly po no, ito po yung transition to closing. Kapag kunwari naman, nasagot mo naman ng maayos yung inquiries nila, okay, ito na po yung part na kailangan po tina-transition natin sila sa closing. So, ito yung mga iba na nahihiya yung iba na magsabi, importante na ginagawa po natin to. Kasi po, mataas po yung chance na ma-convert natin. Huwag niyo po silang hayaan na maghang. No? Tawag dito, huwag niyo po sila hayaang maghang na to the point na parang, alam mo yun, parang iiwanan mo na, matatapos na lang conversation nyo na hindi mo naman natatanong kung gusto niyang bumili siya, kung gusto niyang itry. So, kailangan po, meron tayo tinatawag mga mentors na call to action. Ibig sabihin po ng salitang call to action or CTA, dapat dinadirect mo sila, ini-instruct mo sila dun sa gusto mong mangyari. For example, sabihin mo, kamusta po tita, ano po, gusto niyo po ba i-reserve ko na po kayo ngayon? Oh, ganun yun. O gusto niya po ba, padala ko na po yan ngayon para po at least, para matry mo na din. Nagagets niyo po mga mentors. Kumbaga, nililid niyo po yung customer sa conversation para bumili sila. Okay? So, yan, may mga po ba kayo may mga learnings po ba? Okay, dagdag ko na rin to para at least may magamit po nyo. Dumami po yung benta natin. Oh, last na po talaga to. Okay, last na to mga mentors, after sales marketing. Okay, so eto. Magandang topic to. Kasi po, dito po somehow, no, marami po kasing pag may mga benta tayo minsan hindi na natin alam kung anong gagawin next. Hindi natin alam kung anong gagawin next na ngayon. Alam niyo po ba, marami po sa atin yung akala kapag nakabenta ka, tapos na po yung negosyo. But in reality, pag nakabenta ka, dyan pa lang po magsisimula yung negosyo. Alam niyo po ba yun? Okay, alam niyo po yun mga mentors? Kasi po yung iba, pag nakabenta, ay nakabenta ako. Next na ako agad, hanap na ako ng bebenta. Hindi po ganon. Pag nakabenta ka, dyan pa lang po magsisimula yung business mo. Okay? So, eto po, no, tandaan natin mga mentors, mas madali at mas mura po magbenta sa existing na customer na po natin kaysa maghanap po kayo ng bago. Ulitin ko lang mas madali at mas mura magbenta dun sa mga existing na customers natin kaysa maghanap ka po ng bago. Okay? So, pag-usapan natin yung after sales marketing.
ito po yung ano, mga mentors. Ito po yung process. Pag sinabing after sales marketing, ito po yung process. Ito po yung tawag dito, yun, proseso na nagbi-build ka ng relationship dun sa mga customers mo na namili na sa'yo. So, pwede po itong maging effective mga mentors. Dito po talaga nagkakaroon ng madaming benta. Yung tinatawag na after sales marketing. So right now, meron po akong niready sa inyo mga mentors na ano, na 7 na marketing tips na pwede nyo pong gawin after may mamili po sa inyo. So una po mga mentors is thank you plus assurance message. Pangalawa, ito naman po mga mentors yung product usage guidance. Number 3, ito po yung check-in and follow-up. So number 4, ito po yung capture feedback or testimonial. Panglima, referral as. And pang-anim is upsell or reorder reminder. So number 7 naman is loyal customer program. Okay. So ito po. So number 1, pwede nyo pong sabihin sa kanila kapag namili sila sa inyo. Salamat po sa tiwala, tita. So excited na po ako marinig yung feedback nyo and don't worry po, tita. I'll guide you step by step on how to use it. Diba? Simple lang. O pwede nyo itong kopyahin. Again, no, pag may nagamit kayo dito mga mentors, no, feel free to support yung IBC Bataan. Ipo-promote ko na. Okay. So, yan po mga mentors. So, pwede niyo gamitin yan. Salamat po sa tiwala, tita. Excited po ako marinig yung feedback nyo. Don't worry po. I'll guide you step by step on how to use it. Simple lang po siya mga mentors. Pero kapag ginamit natin yan, pag ginamit po natin yung script na yan, it shows na na meron kang concern sa kliyente mo. Hindi ka lang basta magbenta lang, it builds trust. Napakaganda po niyan. Napakaganda niyan kasi po parang ang dating sa kanila, hindi sila takot maglabas ng pera. O kaya man kung nalabas na nila, nagbayad na sila, hindi, alam mo yun, nagbibigay ka sa kanila ng peace of mind na i-guide mo sila. Tama? Okay, so next natin. So ito po. So next po natin is yung product usage guidance. O pwede mo sabihin sa kanila, tita, ito po, here's the best way po pala, tita, to take po yung ating barley para mas maganda po yung epekto. So reminder, tita, best time to take is morning po, empty stomach. So nagbibigay ka na ng guidance sa kanila na parang, alam mo yun, at dito pa lang mararamdaman nila, sabi ko nga sa inyo, meron kang concern sa kanila, tiwala. Okay? So, next natin, check-in and follow up. So pwede mo sabihin after ilang araw na ginagamit nila yung product kasi alam mo naman kung kailan sila namili, dapat may listahan ka din. Sabihin mo na lang, sample na lang, hello Tita Joanne, kamusta po? Kamusta after few days po na ginamit yung product, may mga napansin po ba kayong changes sa tulog nyo? May mga napansin ka ba yung changes sa bowel movement mo? 'Di ba? So may mga tanong po ba kayo so far? I'm here lang po, gagayid po kita pag meron. So simple lang yan guys, pero sabi ko nga sa inyo, nagki-create ka kasi ng parang ang dating niyan, kung ginamit man nila o hindi, at least nare-remind sila na gamitin. O kung ginamit nila, at least ang mindset nila laging nakakatuwa naman tong si Mariel. Nakakatuwa naman to laging nag-follow up sa akin. Talagang concern talaga sa akin, o di ba? Hindi lang niya ako para bentahan, concern siya sa akin kasi ang mindset niya, nakakatuwa naman to si Mariel kasi nabentahan na niya ako. Pero nandito pa rin siya kahit wala na siyang kinikita sa akin, pero willing pa rin siyang i-guide ako. Ganun yung mindset nila. So kapag ganun po yung kapag ganun yung ginagawa natin na nag-follow up tayo, mga mentors, I tell you, babalik po sila. And next natin, eto. So capture feedback testimonial. So tita, curious lang po kung ano po yung napansin mong benefit po after using yung barley natin. Ano po yung mga napansin nyo? Testimonies. Tapos screenshot mo na agad. Screenshot mo na. O share mo na sa mga next na prospect mo. 'Di ba? At least dumadami yung kausap mo, nakikita nila ikaw yung may ka-chat doon, nakikita nila dumadami yung mga magagandang feedback, napakadali na po magbenta sa susunod nyo na buyer. Nagigets niyo po? Ayan, so next natin, minamadali ko na po, no? Ayan, para at least hindi tayo mandit. So next natin. So next natin is referral as. So after po nila magsabi po ng magandang feedback, ang gagawin po natin, tita, masaya po ako tita, masaya po ako na nagustuhan mo po yung barley. And by the way, tita, kung meron po kayong kakilala, may mga friends po kayo na gusto rin po ma-experience to, pwede kita bigyan, tita, ng referral bonus. O kaya man, tita,
o kaya man pwede mo siyang bigyan ng free shipping o mga ganun. O kaya man tita, sabihin mo gano'n na order. O mga gano'n, 'di ba? So pwede po 'yun. So hingi ka sa kanya ng referral, at least kumbaga nagkaroon ka ng bagong customer. Gets niyo po mga mentors? Ayan, so upsell or reorder reminder. So pwede niyo pong gawin 'to mga mentor. Sabi ko nga sa inyo, alam po niyo kung kailan sila namili, 'di ba? Alam niyo 'yan. So pwede mong gawin, "Hello tita, ilang sachet na lang po yung natitira po sa inyo." So para po at least maganda, ma-reserve ko na po yung next box mo kasi usually po tita, um, tawag dito, usually customers order second box before maubos para tuloy-tuloy yung magandang resulta. So mas maganda tita, tuloy-tuloy yung gamit mo. Sabihin mo gano'n, mas maganda tuloy-tuloy yung gamit mo para at least makita mo ng mas maayos yung resulta sa'yo. So gano'n mga mentors. No, kasi po pag eto po, sabi ko nga sa inyo, yan tapos na rin tayo, no. So kapag ano po, kapag ginawa niyo yan mga mentors, dadami po yung benta po ninyo, no? So I hope mga mentors, no, may mga natutunan po kayo, may mga nakuha po kayong tips na magagamit po nyo para dumami yung benta nyo, no? And sana marami po kayong nasulat, no? So yun lang mga mentors, no. Ayun po, madami pa sana ako i-share pero limited lang yung time natin. Again, thank you so much Mentor Arian, Coach Mike sa privilege na makapag-share. Okay, so yun lang po. Back to you Mentor Josie para sa